ay ang mismong mga opisyales ng UNA. Malaki talaga ang tiwala dito kay President BBM. At ito pa ang nakakatuwa dito mga kapopong, ha? Nakita nyo rin ba yung larawan ni BBM na kumakalat ngayon sa internet na ipinapakalat ng mga anti-Marcos na kukunti lamang daw talaga ang nakinig dito kay President BBM? At ang isa pa sa mga sinasabi ng anti-Marcos ngayon ay mas mabuti pa daw yung naging speech ni Noynoy kesa dito kay BBM. So, sa madaling kwento, ang pinagbabasihan ng mga anti-Marcos ngayon ito palang number of audience ni BBM compared dito sa naging audience ni ex-President Noynoy Aquino noon. Pero, kung ganito lang pala ang basihan ng mga anti-Marcos totoong masasabi natin na sobrang babaw nito. Unang-una ay alam nyo ba na ang isa talaga sa pinakamahalaga o pinaka-importante na lakad talaga ni BBM sa Amerika ngayon alam nyo bang hindi naman talaga sa United Nations at hindi naman talaga patungkol doon sa speech niya doon? Yes mga kapopong, dahil ang tunay at totoong mahalagang gatherings talaga na aatinan ni BBM doon ay walang iba kundi itong meetings niya sa iba't ibang investors o mga businessman doon. Dahil itong mga tao na ito talaga yung mga tao na magdadala ng negosyo dito sa Pilipinas. Na alam naman natin na sa tuwing mayroong isang foreign businessman ang nagtatayo ng negosyo dito sa Pilipinas ay ang resulta naman nito pagkakaroon ng trabaho para sa mga Filipino. At ang isa pa sa pinakamahalagang gagawin ni PBBM sa Amerika walang iba kundi itong pagpupulong niya personally sa iba't ibang leaders o presidente ng iba't ibang bansa na mayroong concern sa Pilipinas, tulad na nga nitong Prime Minister ng Japan ngayon. Pero ang tanong, bakit nga ba sa rami ng mga leaders ngayon na nasa Amerika ay bakit nga ba Prime Minister pa ng Japan ang isa sa mga ninanais ni President BBM na makita doon? Well, good question yan at ganito kasi ang paliwanag dyan, and also correct me if I'm wrong na lang, ha? Well, kung hindi kasi ako nagkakamali, ay ang bansang Japan sa ngayon ang bansa na mayroong pinakamalaking utang ang Pilipinas. Yes, mga kapapong, Japan nga ang mayroong pinakamalaking utang ang gobyerno ng Pilipinas. Subalit, ang kagandahan naman sa ginagawa ng bansang Japan ngayon ay actually kahit super laki ng utang ng Pilipinas sa bansang ito ay wala namang nararanasan ang bansang Pilipinas na kahit anong pangungutya from Japan dahil lamang sa utang ng gobyerno natin sa kanila, which is hindi kasi tulad sa bansang China na alam niyo naman siguro kung gaano sila kademanding sa mga proyekto nila para dito sa Pilipinas na kung saan ay hindi papayag ang bansang China na magpahiram ng pera o pondo dito sa Pilipinas kung wala rin silang kita o earnings dito o kung hindi rin mapapakinabangan ng China itong gagawin nilang mga proyekto dito sa Pilipinas. At itong ugali ng China na ito ibang-iba sa ugali ng bansang Japan, which is kung hindi ako nagkakamali ay ang isa pa sa mga pangako ng bansang Japan dito kay BBM noong nagkita sila ay walang iba kundi itong pagpapatuloy ng economic development ng Pilipinas sa tulong ng bansang Japan. At dito pa lang sa sinabi ng bansang Japan na ito ay talagang masasabi natin na sobrang agang regalo talaga ng bansang Japan ito para dito kay President BBM, which is tulad nga ng sinabi ko noong isang araw ay itong si BBM hindi naman tulad ng ibang pangulo ng ibang bansa na sa tuwing mapupunta ng Amerika panay pandiligaw lamang sa pangulo ng Amerika ang ginagawa upang suplayan lamang o pondohan lamang sila ng iba't ibang military equipments ng bansang Amerika. Pero kung pagbabasihan naman natin ang mga engagement at mga meetings na ginagawa ni PBBM ngayon sa Amerika ay paniguradong mahahalata at mararamdaman mo rin na puro patungkol lamang sa pagpapalago ng ekonomiya ang target ni President BBM sa kung bakit siya nandoon ngayon. At kung mapapansin naman natin itong ginagawa ng ilang American business personalities na maglaan sila ng kanilang oras upang makita at marinig lamang itong si President BBM ay dito ay malalaman agad natin kung gaano talaga kainteresado itong mga American business group sa administrasyon ni PBBM. At gaya nga ng sinabi ko sa inyo last time ay totoong kung tuloy-tuloy lamang itong mga foreign investment na ito dito sa Pilipinas ay totoong baka pati itong mga anti-Marcos na laging batikos ng batikos dito kay BBM magkaroon rin ng magandang trabaho dahil sa tulong ni President BBM. Anyway, dumako na tayo sa conclusion ng video na ito. Well, actually alam nyo ba ang isa pa sa mga napapansin ko ngayon patungkol dito sa ginagawang effort ni PBBM upang maiangat ang ekonomiya ng ating bansa? Well, sabihin man kasi natin na super raming magagandang plano itong si BBM para dito sa Pilipinas. Subalit ang lumalabas naman ngayon na hadlang para dito sa mga plano ni BBM na ito ay actually hindi mismo ang pera o pondo para
para dito sa mga proyektong gagawin ni President BBM, kundi ang hadlang talaga itong mga taong laging bumabatikos dito sa mga gagawin ni BBM. Well, basically, ay marami talagang paraan upang pagkunan ng pondo para sa iba't ibang proyekto ng ating gobyerno. Subalit ang problema kasi ngayon dito sa Pilipinas ay ang lahat-lahat kasi ng mga plano pa lang ni BBM ginagawan agad ng issue ng mga anti-Marcos at pinalalabas nila na wala naman daw patutunguhan itong ginagawa ni PBBM ngayon. So dito pa lang ay malalaman nyo agad kung gaano talaga ka-negative itong mga anti-Marcos kahit super ganda naman na magiging resulta nitong ginagawang pagod ni PBBM. At dito pa lang sa itsura o kondisyon ng mukha ni PBBM ay sobrang halata na agad kung gaano talaga siya kapagod magtrabaho upang maiangat lamang ang ekonomiya ng Pilipinas. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay ano ba ang masasabi nyo dito sa mga anti-Marcos na ito na laging bumabatikos dito kay PBBM?